Ayun mga guwiks, ang masayang araw sa lahat dyan o masayang gabi saan man tayo naroon, saan man sulok ng daigdig. At ngayon mga guwiks, itong aming ginagamit na washing machine, ito ay 2 beses na natin na-repair. At ngayon naman ay re-repairin natin ulit mga guwiks dahil sa biglang nawala na ang power. Hindi na gumagana ngayon mga guwiks. Ito, ayan, saksak natin ngayon. At ito yung kanyang wash timer, i-on natin. So wala, hindi siya gumagana mga guwiks. Ayan, so yan yung sabi ng kasama ko na isa sa gumagamit nito, na hindi na nga gumagana at siya ay nagwashing manual na lang, hindi na siya nagwashing dito. So ngayon ay troubleshoot natin mga guwiks kung paano natin to ngayon ayusin. So siyempre mayroon tayong anting-anting dito lagi. Ito yung ating anting-anting Ready ko na yung ating yan, pan-testing. Yan. So multi-tester natin. Siyempre yan yung ang kailangan natin pag mag-DIY tayo sa sarili nating mga gamit para wala na tayong gastos. So yan na mga guwiks, umpisa na natin sa pag-troubleshoot yung ating ginagamit na washing machine. At ito yung kanyang likuran. Buksan natin para matest natin yung mga wiring niya mga guwiks So yan na nga mga guwiks ready na yung ating multi-tester dyan para matest natin tong kanyang power cord So yun natin yung kanyang wash timer mga guwiks. So ito yung wash timer Yan. So dapat yan mga guwiks, ito ay may power na kung ino natin yung wash timer nya So yan. So ito yung multi-tester natin X100 mga guwiks. Ayan. So dahil sa yun ay on, dapat ito ay may palo dapat. Ayan yung ating multi-tester. Ayun, wala mga guwiks. So wala siyang power So siyempre ang una nating hanapin dyan kung buo yung kanyang fuse o kung may wire na putol. So yan yung hanapin natin ngayon mga guwiks So ang ating gagawin ay hanapin natin dito sa mga wiring yung kanyang washing, dahil sa washing yung ating sinubukan na hindi gumana. So ilabas natin to lahat mga guwiks at ibukod natin yung wiring ng washing. Hanapin natin. So ayan. So dito, ito yung motor sa washing mga guwiks. Ayan, ito yun yan, doon sa loob. Ayan, ito. So yan yung ating sundan ngayon dito mga guwiks Ayan. So yung dalawa dyan ay yung galing sa kapasitor, galing sa wash timer. Yan, dalawa. So magkasama yan mga guwiks. So dito yung isa, ito yung common, yung sa power supply mga guwiks ay yung kulay blue. So una ay alisin natin tong kanyang common dito mga guwiks. Yung motor ang anuin natin, iti-testing natin una. Siyempre ang motor ay tingnan natin kung buo, para matesting natin ang motor kung buo. Kapag buo mga guwiks, proceed na tayo doon sa isang common sa mayroong fuse. So ayan, nakahiwalay na Kahiwalay na. Hiwalay lang natin. At siyempre testing din natin tong ating kapasitor mga guwiks, kasi minsan ang kapasitor ay humihina din ang power niyan. Kailangan din yan palitan ng bago. Itong dalawa na to sa taas mga guwiks, ito yung sa wash timer Ito yung reverse forward kung asaan dito. Reverse o forward o reverse, baliktaran. So ito yung kapasitor niya Yan, baliktaran dito pagka ikinabit natin dito. So ngayon ang motor naman ay ito yung common, yung kulay blue. Ito yung ating itetest, at saka itong dalawa na yun, ito yung sa kapasitor niya. Yan. So ito yung ating anting-anting mga guwiks. Testing natin dyan. Ayan. So yan ay makikita natin dito yung isa, yan, yung isang test probe, ano natin dito Yan sa isa. So ngayon pag may pumalo dito sa isa, ito yung isang ano natin. Yan, itong isang test probe, pag nilagay natin dito sa isang wire, kailangan may palo yan mga guwiks. Ito. Yan. Ayun, isa, may palo, good. So yung isang linya, tingnan natin to. Ayun, may palo, good. So ibig sabihin mga guwiks, buo yung ating motor Yan, buo yung ating motor. Ngayon, check natin yung ating kapasitor mga guwiks. So ito yung sa kapasitor Ayan.
So yung kapasitor natin, subukan natin kung malakas pumalo. Pero pagka ayun, mukhang ang palo niya mga gawiks, tingnan mo, parang nawala, at saka kunting-kunti lang, wala talaga. Dito sa kabila, tingnan natin. So mukhang nadali din yung kapasitor mga gawiks. Ayun. So kailangan natin magpalit ng kapasitor. Yung palo niya ay halos wala. Ngayon, ang linya nito mga gawiks ay subukan natin. Ito yung kanyang cord, no. Tingnan natin yung fuse dahil sa wala nga din tong palo yung ating cord, no. So yung kanyang linya dito, yan na dito. Check natin to mga gawiks kung may palo doon sa connection doon sa plug. So ito yung pinaka ano niya, no. Yan dito may fuse. Ngayon kung ito may palo, ayan mga gawiks, no. Ito yan dito sa dalawa na to, maaring ito yan kung may palo o wala. Ito mga gawiks, so wala, ilipat natin sa isa. So kasi dalawa to mga gawiks, kung saan dito yung nakakonek dyan, so wala din. So ibig sabihin ang fuse nito ay buksan natin. Ito yan, buksan natin tong fuse mga gawiks. So tingnan natin. So yun lang. O yun mga gawiks, yan kung makikita nyo ay sira na, no. Ayan yung kulay nya, yun pumutok. Parang pumutok yung wire sa loob mga gawiks. So kailangan natin palitan to. At saka ito mga gawiks. So ganun ang pag troubleshoot, no, sa kanyang power. At siyempre ngayon mga gawiks, ang check naman natin yung wash timer. So yung wash timer mga gawiks ay may reverse forward yan. At saka yung kanyang power sa common. So ito mga gawiks, testing natin to. So bali ang common niya sa taas mga gawiks ito. Yan. Check natin to. Pagka ino natin yung wash timer doon mga gawiks, dapat may reverse forward to. So itong tatlo na to, ayan yung ito. Dahil ito yung connection doon sa taas sa kanyang common, sa kanyang power doon sa switch sa wash timer, ito tsaka itong dalawa. So ulitin natin ulit mga gawiks. So iuun natin ulit ito, ayan, wash timer, para kung papalo yung kanyang wire sa reverse forward. So ito yung dalawa mga gawiks. So tingnan natin. So ito yung dalawa, kung papalo, ayun, pumalo yung isa mga gawiks. Ayan, antayin natin kung mawala yan. Kasi mag-reverse yan, mawawala yan, dilipat sa reverse kung yan ay forward. Ayun, mukhang hindi nawala. Dapat mawala yan mga gawiks pag lumipat sa reverse o kaya sa forward. Antayin natin. So kung hindi yan mawala, ibig sabihin yan ay sira, grounded yan. So yan. So ginalaw-galaw natin. So dapat yan ay hindi naka-steady. Ayun, oh, bumabalik siya. So subukan natin tong isang linya mamaya mga gawiks pagka nag-click na lilipat dito sa kabila. Kasi yung palo niya dapat yan nawawala yan pag lumipat sa forward o reverse. Kasi yan di natin alam kung sa forward to. Pag lumipat sa reverse mga gawiks, dapat walang palo yan. Kasi lilipat siya sa isang linya dito sa isa. So antayin natin mag-click. O yan, dapat wala na yan. So ilipat natin dito mga gawiks. Itong isang linya, makikita natin to. Ayan yung isang linya. Ayan yung ating obserbahan na pumalo tapos nawala. So ibig sabihin lumipat sa kabila mga gawiks. Tingnan mo, ayan yun, nawala siya. Nasa kabila yan, nasa forward. Ngayon tingnan natin yan. Papalo ulit yan, babalik, mag-reverse. So ibig sabihin ngayon naka forward yan. O yan, yan yung good mga gawiks, itong linya na to. Yan yung good na yan kasi gumana siya ngayon sa maring reverse yan. Dapat yan ang tama. O yun, nawala. O kitam. So itong isa mga gawiks, ang naobserbahan natin ay nanatili lang siyang naka-on. Dapat mawala yan. So ito yung siraan natin ngayon na isa, yung kanyang wash timer. Ayan mga gawiks, yung wash timer niya dapat, ayun, no.
So hindi siya nawawala, hindi nawawala ang power niya, kaya pumutok yung fuse natin. So yan ang pag-troubleshoot natin ngayon dito sa ating washing machine, no? So palitan natin ng wash timer, palitan natin ng kapasitor, palitan natin ng fuse, tatlo. So ito na ngayon mga gawiks, yung ating papalitan na kapasitor, no? Ito yung luma, bumili tayo ng bago, ito. Yan. So itong luma ay wala na. So ikakabit ngayon natin to mga gawiks. Yan. So dito, ito yung linya ng kapasitor sa wash timer at ito yung sa motor. So pagsamahin natin mga gawiks. So isa dito, yan, magkasama tong tatlo na to. Yan, galing sa kapasitor yung isa, galing sa wash timer, galing sa motor. Ayan, bali tatlo. Yan yung ating connection dito. Ready na natin to. Yan yung kapasitor, okay na to mga gawiks. Yan. Tapos ito yung pinaka common. Yan, ito yung isang common na galing sa plug. At ito yung common ng motor. Ayan, ito yung ating connect. So buo na ngayon yung ating kapasitor at saka yung kanyang common, no, nakalinya na. So itong fuse mga gawiks na papalitan natin, ito yung bago. So ilagay natin dito mga gawiks. Ito, yan, ito yung lagayan ng fuse. Saka isang common, yung line 2. Kasi yung line 1 mga gawiks, ito yung blue. Yan. So yan na mga gawiks, natapos na tayo sa paglagay ng electrical tape, no, sa mga wiring na ating dinugtong. So ngayon ay ito ay ligpit na natin. So yun. So ngayon ang gagawin natin mga gawiks, itong ating wash timer, papalitan natin to. Ito, tanggalin natin to. So ito na ngayon mga gawiks, no, natanggal na natin dito sa kanyang housing yung ating kukunin na wash timer. So ito ay 6 wire mga gawiks. So makikita natin na 6 wire dahil may tatlo dito. Ito yung 6 wire na ating sinasabi na gagawin nating 3 wires. Kaya pinutol natin yung contact dito sa kanyang wash mode, no, yung normal. Ang normal niya mga gawiks ay itong kulay green. Yan yung pinili natin dahil yung normal. So itong isang brown na to ay wala na to. Ito yung gentle. So ito ay itatali na lang natin. Yan, dahil sa ito ay wala na, no. Yan. So ngayon ito yung kanyang common. Ito, i-connect natin yon. Ito yung pinutol natin. So ito wala na tong wash mode niya mga gawiks dahil mayroon tayo doon na nakakonect, no, yung original. So ito ay ating pagdugtungin lang to mga gawiks para nakasit lang siya sa kanyang wash mode na normal. So naka normal lang to lagi dahil dito naka direct na natin, no. Yan, di-direct natin. So okay na yan. Ang labas nito ay 3 wire. So ito yung common niya, ito. Ito naman yung kanyang, yan, connect sa kapasitor. Yan. So ikakabit na natin dito sa taas mga gawiks. Dahil tinanggal na rin natin to, no. Ito ay alisin natin dahil sira nga. So yung papalitan natin na wash timer na sira, no. So ito yung common niya ay ating alisin. Ayan, so ikakabit natin doon sa bagong common ng wash timer na ating ipapalit. So ito yung common ng bagong wash timer mga gawiks. Ito, yan. So ngayon yan ang ating pagdugtungin, no. Yan. Para yan ay pag i-switch on natin yung wash timer. Ito yung kanyang power supply. At ngayon, ito yung kanyang kapasitor mga gawiks, dalawa. So alisin natin tong isa, ikakabit natin doon sa isang contact sa kapasitor. So yan. So ito yung kapasitor niya mga gawiks. Yan. Itong dalawa na to. So kung alin dito ay sundan lang natin. So yan. Pwede naman to baliktaran mga gawiks. Itong kapasitor niya. Yan. Ito. So ngayon yung isa naman. Yan, itong isa. Ito yung galing sa ilalim sa kapasitor mga gawiks, no. So yan. Ito yung isang kapasitor, isang wire, alisin natin. So yan ay, so wala na tong isang timer mga gawiks. Ito yung luma na sira, no. Ayan, ito wala na to. So ito yung bago na ating papalit. So ngayon ito yung ating
idudugtong dito mga gawiks. At lagyan natin to ng electrical tape kahit mayroon siyang sinkable tube. Pwede rin yan. So yan ang mga gawiks, nakabit na natin yung bagong wash timer, no. So pihitin natin mga gawiks. Ayan, so nakapihit na yan. I-test natin ngayon dito mga gawiks, no, yung kanyang power kung gumagana na. So yan yung ating multi-tester mga gawiks, at ito yung ating i-test ngayon, yung kanyang plug. Tingnan natin kung may palo mga gawiks. Ayun, pumalo mga gawiks. Obserbahan natin kung lilipat. Ayan, so gumana na. Ayan na mga gawiks. So makikita natin, ayan, reverse forward mga gawiks. Ayan, reverse forward yan. Ayun, yan, nag reverse forward yan mga gawiks. Ayan. Ayun, so okay na mga gawiks. At yan na lang, at muli, masayang buhay sa lahat dyan. Ayos na naman natin yung ating washing machine, pangatlong bisis na yan. So yung ating pinalitan mga gawiks, ito yung kapasitor, no, yan, at saka itong fuse na pumutok, at siyempre itong kanyang wash timer na may sira, no. Yung isa ay nakakontak lang palagi. So wire. So yun lang, bye bye, yahoo. Ayan.